Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Bakit dinisallow? Ang term po sa COA na disallowed, ibig sabihin pag ginamit yung term na disallowed, yung paggastos ng fund ay pwedeng illegal, maluho yung paggastos, irregular yung paggastos, hindi sumunod sa procedures, yung pinagkagastusan ay hindi pwede, iba-iba ang reason bakit dinidisallow. Sinasabi naman yan ng COA, bakit dinisallow? O ipapaliwanag ko, bakit dinisallow? Okay? O ito mga kabunyog. Ipaliwanag ko ito. Bakit dinisallow ng COA? Basta pag sinabi ng COA ang disallowed, ang ibig sabihin niyan, hindi diniklara ng COA na illegal. Hindi pwede. Yung naging paggastos ninyo ng 375 million ay hindi tama. Hindi kayo sumunod sa rules, yung pinagkagastusan nyo ay hindi naman dapat, o kaya wala kayong mga supporting documents ng inyong pinagkagastusan, kaduda-duda ang inyong pinagkagastusan, may mga na-violate kayo ng mga rules, yan yung ibig sabihin ng disallowed. Ito, kapag dinidisallow ang paggastos mo, pinapadalhan ka ng tinatawag na notice of disallowance. Ito na yon. Ito na yung notice of disallowance. Okay? Basahin natin. Republic of the Philippines Commission on Audit, Commonwealth Avenue, Quezon City, Office of the Chairperson, Intelligence and Confidential Funds Audit Office. Okay? Ang COA mga kabunyog, ang Commission on Audit, mayroong specific na opisina dyan na nag-a-audit ng mga intelligence and confidential funds. Okay? So, ibig sabihin, mayroong opisina talaga ang COA na ang ina-audit nila yung mga confidential intelligence funds. Yan yung tinatawag na Intelligence and Confidential Funds Audit Office. So, ito na ngayon. March 31, 2026, Notice of Disallowance. Kanino pinadala ang Notice of Disallowance? Honorable Sara Zay Duterte, Vice President, Republic of the Philippines, Office of the Vice President. Attention, Miss Gina F. Acosta, Special Disbursing Officer, SDO. Miss Julieta L. Villadelrey, Chief Accountant. Yan nakita nyo na yung mga Itong si Gina Acosta, siya ang Special Disbursing Officer. Si Miss Julieta L. Villadelrey, siya naman yung Chief Accountant. Yan yon. Ngayon, anong sabi dito sa sulat? We have audited the submitted liquidation reports, LRs, and its supporting documents for the cash advances of confidential fund of the OBP for the period February 6 to September 30 of calendar year 2023 as detailed below. So nandito yung cash advances, yung check number, 125 million bawat tatlong cheque. Kaya ang total is 375 million. Based on the results of our evaluation, yan tong matindi, with the consideration to subsequent information given under oath during the hearings of the Committee on Good Government and Public Accountability of the House of Representatives, the amount of 375 million is hereby disallowed in audit. Ang linaw the amount of 375 million is hereby disallowed. Ang ibig sabihin ng disallowed, dinideklara na ngayon na illegal, excessive, invalid yung paggastos ng 375 million. Yan po ang ibig sabihin nito. Galing po mismo yan sa COA mga kabunyog. Kaya yung 73 million, separate yon. Ito, 375 million. Bago na naman to. Ito, bago na naman to. Kaya mga kabunyog, bago na naman itong 375 million. Kaya, okay?
ipaliwanag pa natin bakit dinisallow. O, ito na yung paliwanag. The directive given by Honorable Vice President Sara Zay Duterte to Miss Gina F. Costa to release the cash advances for confidential expenses to Colonel Raymond Dante P. La Chica, the head of the Vice President Security and Protection Group, is contrary to item 6.11 ay 6.1.1 of COA DBM DILG OCG DND Joint Circular number 2015-01 dated January 8, 2015, which provides that cash advances shall be used for specific legal purpose related to CF and or IF. Under no circumstances shall to be used for liquidation of the previous cash advance or be transferred from one accountable to another. Yan. Ito na mga kabunyog ang pinaka-violation 6.1.1. Hindi pwede na gamitin mo yung confidential funds para i-reimburse yung mga previous na pinagkakagastusan. Ang confidential funds ay hindi pwedeng bayad sa reimbursement. Hindi rin pwede na i-transfer mo ang pundong ito sa mga taong hindi naman dapat humawak ng pondo. O yan ha, sa ano yan, joint circular sa item 6.1.1. Nakuha nyo mga kabunyog ang isa sa pinaka-violation? Unang-una, ang ginawa ng mga tao ni Sara Duterte, pagkatanggap nila ng pera na 375 million, binayaran nila yung mga reimbursements. Ibig sabihin, may mga nauna na daw silang binigyan ng pera, kasi matagal na raw silang naggagastusan. So, yung natanggap nilang pera ay ginamit nila pang reimburse sa mga dating ginastusan. Parang reimbursement. Bawal yun. Ibig sabihin, gagastusin mo lang yung pera kapag natanggap mo na. Hindi pwede na pagkatanggap mo, babayaran mo yung mga reimbursements mo. Ano yan? Hindi pwede yan. Kaya ang nangyari dito, ibig sabihin, ang palusot ng Office of the Vice President, napakarami na daw nilang ginastusan ng confidential funds. Kahit hindi pa raw natatanggap yung pera na yun na 375 million, may ginastusan na sila. Kaya i-reimburse nila. Bawal. Bawal. Pangalawa na bawal, mayroon tayong tinatawag na accountable officers. Ang ibig sabihin ng accountable officers, by law, by regulations, sila ang pwedeng humawak ng pera. Ang tawag yun sa Ingles, accountable officers. Ay ang humawak ng pera si La Chica. Diba dinidiscuss ko na ito sa mga vlog ko? Dinidiscuss ko na ito sa vlog ko. Si La Chica, siya ang commander ng Vice Presidential Security Group. Bakit siya ang humawak ng pera? Diba pagka-incas nung 375 million, sabi ni Gina Acosta, pinasa niya daw kay La Chica. Kasi yun daw ang instruksyon ni BP Sara eh. Sabi dito ng COA, bawal yun. Bakit mo pinasa sa iba? Ikaw ang special disbursing officer. Di ba? Ikaw yung disbursing officer. Ikaw yung, kumbaga, si Gina Acosta bilang SDO, special disbursing officer, ikaw dapat yung humahawak ng pondo. Kung may babayaran yan, ikaw ang mag-release. Kung ginawa ni Gina Acosta, pagka-receive niya nung pagka-incas niya nung checking 375 million, in-instructionan daw siya ni Sara Duterte, ibigay mo kay La Chica. Si La Chica naman, tinanggap yung pera na 375 million. Anong authority ni La Chica na tumanggap nun? Ikaw ang commander ng Vice Presidential Security Group. Ang trabaho mo, protektahan ang Vice President. Hindi ka accountable officer. O yan, mga kabunyog. Malinaw na to mga kabunyog, mga kababayan. Violation, grabe. Kaya dun palang kaduda-duda na bakit hindi nakapasok sa opisina yung pera. At bakit ang nag-release ang tumanggap ng pera, hindi naman siya yung accountable officer na humawak ng pera. Yan na mga kabunyog. Naunawaan na natin. Sa totoo lang, kaya yung mga nagsasabi dyan ng mga DDS, wala daw ebidensya kay Sara Duterte. Ito na COA na mismo ang nagsasabi. Ayan sige, patuloy tayo. Basahin natin. Basahin natin to. Mga kabunyog.
Further, further and notwithstanding the above matter. O yan. Ito yung pagkakasabi dito. Further and notwithstanding the above matter, evaluation of the submitted compliance documents to justify the deficiencies noted under Audit Observation Memorandum AOM number 2024-014 and AOM number 2024-170 dated February 1, 2024 and August 8, 2024 respectively, pointed that confidential expenses amounting to 261,300,000 are disallowed in audit for the following reasons. Ito na, iisa-isahin na yung mga rason. Bakit disallowed yung 261,300,000? The payments of rewards amounting to 62 million as shown in Table 1 did not comply with the requirements of item 4.8.5 of the joint circular, particularly the submission of supporting documents evidencing the success of the information gathering and / or surveillance activities on account of the information given. Yan 62 million na rewards. May mga binigyan daw na rewards na mga informants kasi confidential funds. Ang tanong dito, ano naman ang mga patunay na successful yung information gathering? Wala man lang ito, sabi dito, however, the certifications and PIO reports did not specify the particular accomplishments demonstrating the success of the information gathering and / or surveillance activities. So, wala talaga mga kabunyog, Grabe. Talagang gawa-gawa lang yung mga confidential funds na yan. Binulsa talaga yan. Ang lumilitaw dito. Siyempre, hindi naman sasabihin ng COA na binulsa yan. Pero, ang sabi ng COA, 62 million nagbigay daw ng rewards. Wala namang mga ebidensya na yung rewards nga na yan ay binigay at naging successful ang operations. Wala man lang mga ebidensya. Wala man lang supporting documents. Hindi pwede yan. Yan mga kabunyog. 62 million yung mga rewards dinisallowed. Dinisallowed. Ito pa. Ito pa. Ayan. Isa-isahin natin ang paliwanag para mas maintindihan natin at saka hindi tayo sabihan na naninira lang tayo. Ito yung mga paliwanag ng COA. Ito pa, mga kabunyog. The purchases of supplies and provisions of medical and food aid totaling to 199 million presented in Table 2 were supported only by acknowledgement receipts. Kita nyo na? Grabe mga kabunyog. Confidential and intelligence funds, ginamit mo pagbili ng purchase ay ng supplies saka medical aid saka food aid. Ang laking amount, 199 million. Tingnan niyo tong Table 2, purchases of supplies and provisions of medical and food aid. Mga kabunyog, confidential and intelligence funds, ginamit mong pangbili ng mga supplies, saka medical and food aid. Tapos ang ginamit lang na proof, wala man lang mga resibo, invoices, acknowledgement receipts. Ay, mga kabunyog, mga kababayan, ito na ngayon ang dito. Kaya, Vice President pa lang yan ng Pilipinas. And yet, ganyan na. Gumastos. Matindi, Ito pa. Disbursements dated May 18, 2023 and July 6, 2023 amounting to 150 million each of the purchase of information were made prior to the grant of the cash advance on July 13, 2023. These payments indicated that the cash advance was utilized for reimbursement purposes, which is contrary to item 6.1.2 of the joint circular. The said provision provides that in no case shall a cash advance for the confidential funds be utilized as reimbursement of expenses prior to the granting of cash advance. So yan mga kabunyog, mga kababayan, naaprubahan yung cash advances July 13, 2023. Ang problema, pinalabas doon na May 18 pa, 2023,
nag-release na ng mga pondo sa July 6, 2023. Ibig sabihin, yung nirelease na cash advance noong July 13, 2023, ginamit para i-reimburse yung mga nakaraang expenses. Hindi pwede yun. Bawal pala yun sa confidential funds. Hindi mo pwedeng gamitin na pang-reimburse. Bawal ang reimbursements. Nakalagay dun sa rules pala ng paggamit niyan. Kaya ang ginawa nila, mga kabunyog, matindi. Nirelease yung pondo July 23, tapos mayroon ka ng gastos May saka July 6. Bawal pala. Ayan na, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya yung mga DDS dyan, na kung ano-ano ang depensa, sige, depensahan nyo ito. Depensahan nyo ito. Mas marunong pa kayo sa kuwa. Marunong pa kayo sa kuwa. Ako nga, hindi ako magmamagaling sa kuwa eh. Kasi ang kuwa, expertise nila ang pag-audit ng mga paggastos ng pundo ng bayan. At sila ang mas nakakaalam kung ano yung allowable na paggastos at ano yung disallowed. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.